Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel, and pag-usapan natin tong bagay na to, no? Nung nagkaroon ako ng interest sa pag-aaral ng law, alam mo na magganito lang na tsaka shades. Una kong medyo binasa yung tungkol sa self-defense, okay? So, saan ko ba nakita tong content ng o concept ng self-defense? Nag-research ako sa computer namin sa office noon habang walang ginagawa, which is sa position ko lang, wala naman ako masyadong ginagawa noon sa parts counter, sa accessories, okay? So nakita ko na sa revised penal code pa na siya, okay? So pag-usapan natin yung chapter 2 ng revised penal code, which is in article 11 na nakalagay dito: justifying circumstances and circumstances accepting from criminal liability. Article 11, justifying circumstances: the following do not incur any criminal liability. So hindi ka magiging criminal liable basta masunod mo tong mga requisites na to, okay? Anyone who acts in defense of his rights or person, provided that the following circumstances occur. Number 1, unlawful aggression. Tanggalin na natin yung shades natin, medyo na tayo. Unlawful aggression. Meron sinabi si Senator Miriam Defensor Santiago regarding dito. So, dalawang klase yan ng danger: imminent tsaka actual danger. Imminent, ibig sabihin nakikita mo na siya na nagiging banta sa'yo kasi may banta na ng pag-atake sa'yo. So yun is aatakihin ka pa lang. May dalang pamalo, may kutsilyo, may barel, at yung talaga nangaambanan ng suntok. Imminent danger yan. Hindi pa ba danger yun? Gusto ko nang gulpihin, di ba? So, once, actually, pag-aamba, suntokin mo na kagad eh. Kasi, pananakot na yun eh. Diba? So, yung pangalawa naman is the actual danger. Actual danger eh, nasa pa ka na, napado ka na, yung panaksak, inamba na sa'yo, yung barel, binunot na. Actually, yung barel dapat, pag binunot yan, ano na yan, actual danger na yan eh. Nakakatakot na yan eh. Okay? So yung mga bagay na yan eh, yan ang isa sa category ng ano. Basta please take note na siya dapat yung gumawa niyan, hindi ikaw. Pero may i-reverse natin yan. May ano pa yan, may twist pa yan. So mamaya natin pag-usapan yan. Second, reasonable necessity of the means to prevent or repel it. Ano yung ibig sabihin nun? Sununtok ka, suntokan mo lang din. Sununtok ka ng dalawa, suntokan mo rin ng dalawa. Kung ilan lang yung binigay niya sa'yo, ilan din ang bibigay mo sa kanya. Kasi pag sumobra ka, hindi na pwede yun. Okay? Ikaw na yung madadali. Okay? So ano pa yung ibig sabihin niyan? Kung ano lang yung kinakailangan mong puwersa para pigilan siya na makapag-result ng injury sa'yo, eh yun lang yung gagawin mo. For example, may kutsilyo siya, may baril ka, di mo naman pwedeng barilin sa ulo na lang yun. Okay? Tao pa rin yan, wala tayong magagawa. Ay criminal minded yan, di ba? So pwede mo siyang barilin sa paa. Reasonable necessity, yun, parang hindi na siya makasugod sa'yo. Ngayon, ito pa nga ba yung sample niyan? May pamalo ka, may pamalo siya, magaling kang pumalo, napalo mo siya, pinalo mo pa sa ulo. Tumumba na siya, doon tatay na pinalo mo siya, hindi na pwede yun. Ikaw na yung magiging criminal liable dyan. Okay? Nababaligtad dyan. Okay.
Isa pa dyan, ito na yung sinasabi ko. Halimbawa, dalawa yung kaaway mo, parehas nakasundaki ko yung katawan, di ba? O, ito katawan ko, tapos ganito rin kalaki yung kaaway ko, dalawa. Pwede na akong dumukot ng pamalo at paluin sila. Pero again, huwag susobra. Bakit pwede kang mamalo? Dalawa na sila meron na tinatawag na superior strength. So hindi na pwedeng, dehado ka na dun so hindi na siya ikaw na yung madadali dun. So reasonable naman na mahalaga yung buhay mo kasi ikaw naman yung nagtatanggol sa sarili mo at hindi naman ikaw yung criminal minded na kagaya nila. Okay? So pangatlo, ito yung mali ko dati, lack of provocation of the part of defending himself. Nung napaaway ako dito sa Marikina, hahampasin niya ako ng helmet sa nakakotse. Ito mismo dala ko. Tapos ano siya, nakamotor. Pinagtiripan kami. Sabi niya sa akin, hampasin kita ng helmet. Dikit akong ganyan. Hindi, hampasin mo. Tapos nakadikit akong ganyan. Ito siya, ito ako. Hampasin mo. Mali pala yun. Dapat hindi mo siya ipoprovoke na saktan ka. Kasi mawawala yung claim mo ng self-defense. Okay? So itong number 1 na to, anim kasi yan So number 1 yung self-defense, ikaw yung sarili mo mismo pinagtatanggol mo. Yung pangalawa naman, basic lang din. What do you call this? Anyone who acts in defense of person of rights of his spouse, descendants, yan yung tinatawag na defense of relatives. Please take note na dalawa lang ang requisites dyan. Not necessary naman yung pangatlo pasok. Makita mo lang na mayroon unlawful aggression, makita mo lang gawin mo lang yung reasonable necessity of the means para protektahan yung relatives mo. Please take note na hanggang base sa na-research ko correct me if I'm wrong na lang, hanggang 4th degree yung papasok dyan. Yung pang 5th degree papasok na sa pangatlo na self-defense. Ano yun? Defense of stranger. So dalawa lang din ang requisites dyan, unlawful aggression and reasonable necessity of the means. Okay? So yung pang-apat, medyo babasahin ko lang, any person who in order to avoid an evil injury does not act which causes damage to another, provided that the following requisites are present. Yung evil thought yan Okay? So part 2 na lang din muna yan. And banggitin ko na lang din yung number 5. Saan yung number 5? Any persons who acts in fulfillment of duty, mga police to. Any person who acts, number 6, who acts in obedience on order issued by superior person, lawful purpose. Okay? Part 2 yan. So disclaimer lang din, correct me if I'm wrong, o dagdagan nyo na lang kung may kulang sa sunod. Okay? Bye!